Yo, what's up mga kabutingting? Yan good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan ay mayroon tayo ditong gagawing electric fan. Ito ay dalawa. Yan, ito ay Camel at ito naman ay Nikon. At yan wag nang pasakalye muna mga kabutingting dahil dalawa ito. Yan bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay umpisahan natin mga kabutingting. Yan, kung napapansin nyo ito mga kabutingting ay kalas-kalas na. Ang pinaka problema nitong Nikon ay motor. Kung nakikita nyo ay wala nang motor. At ngayon ay meron ako ditong motor na hinahanap sa junk shop. Yan. Ito kasi ay dinala ko dito sa bahay. Pero hindi ko ito bahay mga kabutingting. Ako ay nakikituloy lang dito sa aking pinsan. Dahil nandito kasi tayo ngayon sa Maasin. Yan, ito kung sa mga master na dyan, ito ay liig ng Camel. So ibig sabihin ito ay Camel na motor. Dahil sa tingin ko naman din ay original niya pa itong motor na Camel. So ito ay nabili ko lang sa junk shop mga kabutingting. At tinister ko naman na ito. Pero hindi ko na siguro ipapakita na ito ay buo. Ito naman ay buo talaga. Hindi ko lang alam kung bakit ito ibininta or napunta sa junk shop. So, umpisahan natin kagad mga kabutingting. So, una lang natin gagawin ito ay yan. Tatanggalin ko muna ito. Yan. Kung napapansin nyo mga kabutingting, yung itong aking ipapalit na replacement, ano bang tawag nito? Hindi ito replacement kasi ito ay nabili ko lang sa junk shop. Kung napapansin nyo, yung housing nito at saka housing nitong original na, ayan, itong para sa Nikon ay malaki. Malaki itong para sa Nikon at maliit naman itong para sa Camel. So, ang gagawin lang natin pag mga ganyan ay tanggalin muna natin itong wire. Yan, ito yung gagawin natin pag nag-convert tayo ng ganito mga kabutingting or magsalpak tayo ng ibang motor. Tatanggalin lang natin itong tornilyo. Yan. Nako, mahirap. Kita ba? Ayun lang mga kabutingting, napakahirap naman tanggalin yung tornilyo. Ito kasi ay screw type kung tawagin nila. Nako po, ang hirap yan. Tanggalin ko muna itong tornilyo na ito para mailipat natin ito dito or maisalpak natin. Dahil itong tornilyo na ito, ayan din yung gagamitin natin pag isalpak natin ito. Kung sabagay yung tornilyo na ginagamit dito, ayan din yung gagamitin natin. Kasi magkaiba yan sila mga kabutingting. Yung ano niyan, itong pinaka tornilyo nito or yung pinaka bakal, hindi ito sasakto dito sa salpakan dito sa liig. Kaya ang gagamitin natin na tornilyo ay ito. So yan, bali kakalasin ko lang muna ito at hindi ko na ipapakita. So yan mga kabutingting, natanggal ko na yung tornilyo at talaga namang pinahirapan pa ako mga kabutingting. Kailangan kasi ng ganitong tornilyo. Ayan, malaki yung Phillips screw na kailangan. Ito kasing mga gamit kong Phillips screw ay maliliit. Kaya medyo nahirapan ako. So ito ay wala na mga kabutingting at nag-usap na rin kami sa may-ari na itong palamuti na ito ay hindi ko na to ibabalik. Yan, ito naman ay ang sabi niya sa akin, basta may hangin lang daw ay okay na. Okay lang sa kanya. So yan. So ang susunod lang natin gagawin, dito naman tayo. Ito ay tinister ko lang pero hindi ko pa alam kung ito ba ay umaandar. Pero nung pagtister ko naman ito ay okay naman ang motor nito. At malalaman natin mamaya kung ito bang motor na ito ay okay. Basta tinister ko ito ay okay. Yun nga lang, hindi tayo sigurado kung ito ba ay gumagana or umaandar. So yan, ito ay kailangan nating babaklasin. Dahil kung nakikita nyo, yung kanyang wala na, hindi na at para yatang may gumawa na rin pala yata nito. Dahil kung nakikita nyo, may electrical tape na at saka yan, mayroon na ring electrical tape sa loob. Yan, bali, yan ay ating tatanggalin natin tong apat na tornilyo na ito. Yan, para makalas natin at maitali natin ito ng maayos. Kasi kung hindi natin itatali ng maayos yan, pag sumabit yan dito sa pinaka tawag niyan, cooler fan spacer, ay siguradong magkakaputol-putol ang hibla niyan. Kaya kailangan nating itatali yan at i-check na rin natin tong kapasitor kung ito ba ay okay. So yan, bali ito yung ating kalasin, tong apat na tornilyo.
At yung pagkalas niyan ay hindi ko na ipapakita yan para hindi na masyadong humaba yung video natin na ito. So yan mga kabutingting, kung nakikita nyo ay natanggal ko na yung mga tornilyo. So ito ay ating huhugutin lang. Yan. Tapos check na rin natin itong shafting nya. Ito ba ay may groove? Ayan, napakakinis. Pero nakita nyo ay may itim. Pero yan ay okay talaga ang bushing yan at hindi. Kaso yung dito sa kabila, medyo mayroong groove akong nararamdaman. Pero dito, wala. So pwedeng may problema itong bushing dito dahil may groove akong nararamdaman. So ayan, mamaya na yan. Tayo ay magpapalit ng bushing dyan. Ito muna tayo sa motor. Ayan. Talian muna natin ito. At ito ay ginawa na pala. Ito mga kabutingting, dahil kung nakikita nyo, binalot na sa electrical tape. Ito naman ay kaya pala siya binalot sa electrical tape dahil ano to, jumper or naglagay ng thermal fuse. Pero hindi ko na yan papakailaman. Kukuha lang ako ng ano nito. Bali susukluban lang natin ito ng spaghetti or tube. Pero kukuha na dito lang tayo. Kukuha ng tube para mabilis. Puputulan tayo dito. Yan. Tapos ito may wire to sa loob. So tatanggalin lang natin ito. Ito yung diskarte ko. Kasi hindi naman ako gumagamit ng shrinkable tube. Kaya ito lang ang ginagamit ko. Yan. Tinatanggal ko lang yung wire sa loob. So ito na. Wala nang wire. Ito yung wire oh. So igaganito mo lang siya. Yan. At maganda yata kung ayusin natin ito ah. Ayan, nakapulupot lang pala ito. Hindi pala nakahinang. Akala ko nakahinang. Yan, ito ay putulin na rin natin. Tapos tingnan natin kung ito ba ay naka-jumper or nilagyan ng ano, fuse. Dahil parang may fuse pa. Nako, ang hirap. Yan, putulin muna natin ito or balatan. Balatan na lang natin. Tingnan natin kung ito ba ay may fuse pa. Pero wag na disgrasya ko yung fuse na yan ay ito ay aking anuhin na re-recta na dahil ako naman ay hindi talaga naglalagay ng thermal fuse. Alam nyo naman yan. At sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako ay hindi talaga naglalagay ng thermal fuse mga kabutingting. Ito ay yan, may fuse pa pala ito mga kabutingting. Tingnan nga natin yung, pero ito sigurado akong buo ang thermal fuse niyan dahil nung binili ko to sa tester ay binili ko sa junk shop ito ay meron itong power or meron akong nare-reading na continuity. Yan, bali gagamit tayo ng tester para mabilis. Pagka ganyan tatanggalin ko ang thermal fuse nito mga kabutingting. Yan, tignan natin. Ayan, meron tayong nare-reading at nagbabasher. Hindi nyo nga lang masyadong marinig dahil mahina yung basher nya. So second hand lang din ito na thermal fuse na gamit. So hindi ko na siguro ito lalagyan ng thermal fuse mga kabutingting. Mababack job lang ako nito. Ayan, putulon ko na. Yan. Tapos kabit ko dito sa isang linya sa yan, sa capacitor. At dali lang. Pagka ganito mga kabutingting, kailangan mo lang na magaan yung kamay mo para hindi ka makapatid. Kasi kung mabigat ang kamay mo nito, sa halip na magagawa mo ito, siguradong hindi mo ito magagawa pagka magkaputol-putol yung hibla. Okay lang kung okay lang kung yung patid niya ay maiksi, mahaba. Pag maiksi, nako, mahirap na 'yon. Ayusin na nga natin 'to. Hindi kakapal, parang naputol pang kagwa nga. Ayan. Tapos pagsama natin ito dito sa kulay puti na ito dahil ito yung common. Yan, pagsamahin lang natin or ipupulupot natin. Tapos saka natin ito ipupulupot yung isang hibla. Yan ito. Ewan ko lang kung kita sa camera, maliit kasi ito. Or napaka maliit or napaka nipis. Yan. Ayan. Tapos hihinangin natin yan. At nagsaksak na ako ng hinang para diretsahan na. Para mabilis. Yan, hinangin lang natin. Pasensya na pala kayo mga kabutingting na bibihira akong nag-shoutout. Sa totoo lang, may problema kasi ako ngayon mga kabutingting. Nawawala yung aking mga ads at saka hindi lang yon, mayroon pa akong ibang problema. Pero sarilinin ko na lang. Yun naman ay kaya siguro yon, basta magtiwala lang tayo kay Lord. Ayan, wala naman siguro tayong napatid
or wala naman yata ako napatid. Sakto naman, 8 ang hibla. So ngayon ay itatali na natin ito. Ayan, siguraduhin mo lang or siguraduhin lang natin na pag itinali mo ito, walang hibla na nakapasok dito dahil pag tinamaan yan dito sa air cooler pan, sure ball, putol yan mga kabutingting. So talian lang natin yan ng cable tie. Ayan, dito banda. Ayan. Tapos isa pa o dalawa pa. Talian din natin dito. Itong cable tie na gamit, mabilis ang trabaho dito, pero kung para sa akin, hindi ito matibay dahil pag nakatagalan kasi ito ay lumulutong. Pag lumutong, nako wala na, napuputol na yan. Ayan. Basta lagi nyong tandaan pagka kayo ay gagaya dito sa aking ginagawa, kailangan wala siyang hibla na nakapasok. Kasi kung may hibla yan na nakapasok, pag nasabit yan dito sa cooler pan spacer, sure ball, putol yan. Putulin lang natin ito. Tapos magpapalit din tayo ng bushing. Mayroon talaga akong nararamdaman na groove. Yan, magpapalit lang tayo ng bushing. Yan, ito ay ating lilihain mga kabutingting. Para hindi tayo mahirapan sa pagkalas ba or paglabas nitong shafting. So yan, ito ay ating lilihain lang mga kabutingting. Meron talagang groove mga kabutingting. So ngayon ay tatanggalin lang natin yung bushing at gagamit tayo dyan ng flat screw. So yan, ito na yung aking flat screw. So may gumawa na nito mga kabutingting at ginawa tinadtad ito sa grasa. Yan, kung nakikita nyo, daming grasa. So ilalabas lang natin yung bushing para mapalitan natin. Basang-basa yung foam. So ito ating papalitan para sigurado na tatagal din itong aking gawa. Dahil mayroon kasi akong nararamdaman na may groove yung shafting. So kukuha pa pala muna ako ng bushing para yatang wala akong nakahandang nailabas na bushing mga kabutingting. Tagbuwang talaga. So ayan, ito na yung bushing natin mga napamalit. Ito ay bago yan mga kabutingting. Ayan, tsaka hindi yan tanggal-tanggal lang na tinanggal sa junk shop. Marami talaga akong bushing. Ayan, ito pa yung binigay sa akin ng aking subscriber. Ayan, bumili kasi ako ng 3 balot yata yon o 4. At pag mga ganito pala mga kabutingting, medyo mahirap to na medyo mahirap ito na tanggalin natin itong grasa. Dito natin ito ilagay dito sa loob. Ayan, dito sa may foam. Pero yung foam nito ay hindi na kailangang basain dahil basang-basa na. Ayan, pag mga ganito pa namang klase na lock mga kabutingting ay medyo mahirap. Pero minsan din ay meron din namang dyan, merong paraan dyan na mabilis ikabit. Ayan, so ito ay ating itutulak lang dito banda bahagya. Ayan, tapos dito kahit magka-yupi-yupi ito mga kabutingting, ang importante yung bushing ay maayos ang pagkalagay. So ayan medyo nakachamba, madaling naayos yung pag-lock nya. Gitna lang natin at kailangan itong bushing gaganunin, aalugin mo sa kamay. Kung maalog yan, uulitin mo yan siya, pero pagka hindi naman ay wag mo nang ulitin yun, okay na yon. Dahil kahit bago ang bushing yan, pag maluwag ang lock nyan, uugong yan mga kabutingting. So ito ay ating lilihain din. Yan, makikita nyo yung groove nito. Yan, ayan ay ating lilihain para makikita nyo na may groove talaga yan. Kuha lang ako ng hindi pwede itong lihan nito dahil masyadong magaspang, sisira yung shafting. So ito na lang, yan, hindi masyadong magaspang. So lilihain lang natin ito ng pagganito, kasi kung paganyan ang pagliha mo, may groove na yan, lalo lang lalalim yan mga kabutingting dahil yung liha may ngipin. Kaya ganito ang pagliha. Yan, makikita nyo may groove talaga. Yan, kung nakikita nyo yan, groove. Ewan ko lang kita sa camera, yan groove yan, yung itim na yan.
So titirahin muna natin ito ng medyo magaspang ito. Yan, magaspang ito. Tirahin muna natin bago natin tirahin mamaya sa medyo hindi magaspang na liha. Pero kaya naman natin yan gawa ng paraan. Kung sa bagay iuusob natin itong shafting. Ayan, pwede na yan. Tapos tirahin natin dito sa liha na hindi magaspang masyado. Yan ha, kung bago nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan. Mayroon pa rin pero hindi na masyadong malalim yung ano niya, kanyang gasgas. Mamaya ayusin natin yan. So ito ay maitim. Ito lilihain lang. Dito naman ay papakita ko sa inyo na dito ay okay talaga ang busing dito dahil walang groove ito. Hindi katulad doon sa pangharap na ihi, mayroon talagang groove. Ramdam na ramdam mo talaga sa kamay or sa kuko pag hagurin mo na mayroon talagang mayroon talagang groove. Yan kung nakikita nyo yung shafting, napakalinis at wala siyang masyadong groove. Hindi katulad dito, kitang kita talaga yung groove. So ito lang yung aking pamamaraan pag mga ganito. Di ako basta-basta nagpapalit ng shafting kasi kung sa base sa aking experience base sa aking experience, pag nag-replace ka ng shafting, madali rin kakayurin ang bagong shafting mga kabutingting. So ito ay aking iuusob lang. Kukuha muna ako ng martilyo. Yan, pukpukin lang natin ito dito. Yan, tirahan lang natin ng konti. Nasakto na yung thread sa gear. Itong thread na ito ay tatama doon sa pinaka gear niya para magsuswing. Tapos gaganyan lang natin. Yan, pwede na yan. Tapos brasan lang natin itong motor. Tapos ito, hindi ko na to papalitan ng bushing. Dahil okay naman ang bushing nito. Gagawin ko lang nito ay lalagyan ko siya ng langis. Yan. Napadami yata yung aking langis, sayang buhos natin, mabasa pa yung motor. So ito, assemble na natin. Mamaya natin i-check yung kapasitor nya, kung yung kapasitor na yan ay okay ba. Ayan, tapos lalangisan lang natin yung shafting. Ganun din dito sa kabila. Salpak na natin. Tingnan lang natin kung ito ba ay sakto ang play nito. Nako, parang malaki magdadagdag tayo ng spacer mga kabutingting. Tingnan natin kung saan tayo magdadagdag. Siguro dito sa harap, dahil yung kanyang dito ay okay lang naman. So sa harap tayo magdagdag. Ito pala nawala. Try natin ulit. Wala pala yung spacer, natanggal yung spacer. Yun, okay lang pala ito mga kabutingting. Kung sa bagay hindi ko lang nailagay yung spacer nya. So tornilyo natin ito. Yan, bali yung pagbalik nitong tornilyo, 4 na tornilyo at saka yung tornilyo dito, yan ay hindi ko na ipapakita nang sa ganun hindi masyadong humaba video natin. Yan, napakadali lang pag tornilyo niyan mga kabutingting. So yan, kung nakita nyo mga kabutingting ay nakatornilyo na. So pagkatapos natin ito tornilyo yan, pwede nating pukpukin yan 1 beses or 2 beses. Yan, ang purpose naman yan para ma-align yung kanyang shafting. Yan, kung nakikita nyo ay napakalambot. Yan. Tapos balik na natin itong C-clip nya. Yan ay stopper para sa LC. At ito, kung napapansin nyo pala mga kabutingting, itong shafting na ito ay whole moon ito. Ito half moon. So pwede naman yan mga kabutingting, diskarte na lang para may kabit mo yung pinaka LC nya. At ito mahaba, ito maiksi. Maiksi ito dahil hindi ko na kasi ito kakabit or gagamitin pa. Dahil kasi yan ay palamuti lang yan para sa akin. Para sa akin ewan ko lang kung alin ba talaga ang totoong purpose niyan. So check din natin itong kapasitor mga kabutingting. Dahil ito ay ginawa na. Tingnan natin, ito ay kinahoy lang na kapasitor. Tingnan natin kung ayan ba ay good pa. Kung hindi ako nagkakamali, ayan ay 1.5 microfarad. Yan, set lang natin yan sa capacitance. Tingnan natin ito kung ilang microfarad pa ang marireading natin ito.
Sa tingin ko nito ay 1.5 at hindi ko kasi mabasa, napakaliit ng ano. Ayan, mayroon pa tayong nare-reading na 1.4. So ito ay good pa ito mga kabutingting, pero papalitan ko na rin yan mga kabutingting para sulit yung may-ari. Yan, kukuha lang ako dito ng kapasitor para sulit yung may-ari sa pagpa-repair nito. So yan, ito yung aking pamalit. So baka mamaya may napatid pala ako. Yan, testerin ko pala muna ito. Yan. Common nga pala nito dahil camel ito mga kabutingting, kulay puti at ang number 1 nito ay kulay dilaw. Ayan, kung makikita nyo ay 776, mayroon tayong nare-reading. Tapos ito yung number 1, tapos number 2 nito ay kulay gray. Yan, mababa. Dapat ito ay bababa pa ito yung pink dahil ito ay number 3. Yan, 598 ohms. So ibig sabihin ay okay yung motor niyan at tinanggalan ko ito ng thermal fuse. Yan, kabit lang natin itong kapasitor. Sana ba yung hinang ko? Ayan pala. Yan, lalagyan lang natin lang soldering lead itong wire na ito. Tapos kakabit natin sa terminal ng kapasitor. So para ayan ay ating may kabit, lalagyan lang natin ito ng soldering lead para yatang hindi lumusaw. Lumulusaw pala. Ayan. Tapos ganun din itong isang wire. Lagyan din natin ito ng soldering lead. Mukha yatang babadya ng ulan pa yata mga kabutingting. Dito kasi sa amin ay para yatang may bagyo. At kahapon wala tayong upload dahil sa totoo lang parang tinatamad na ako dito sa YouTube. Hindi ko alam kung ano yung aking violation. Tinanggalan ako ng ads or harang. Yan, hihinang lang natin itong itong wire dito sa terminal ng kapasitor. Ay ka. Kala ko dumikit na. Di pa pala. Yan. Tapos ito mga kabutingting, kahit magkabaliktaran yan sa pagkabit sa terminal ng kapasitor, walang problema yan. So yan. Tapos tornilyo na natin itong kapasitor dito. Nako, kagbuwang. Diretso na nga natin sa pagtornilyo. Tatagal tayo nito Yan. So yan. Tapos sinabi ko kanina, yung tornilyo dito ay ayun ang ipapalit natin dito. Kasi itong tornilyo na ito, yan ito, itong bakal na ito, hindi yan kasya dito. Yan hindi yan magkakasya. So, ang gagawin natin, tatanggalin din natin ito. Yan yung tinatawag nila na ito, dito ay screw type kung tawagin nila. Yan, kuha tayo ng vice grip o gagamit pala tayo ng vice grip para matanggal natin ito, maluwag. Ako, hindi makaipit Yan. Tapos gaganyanin natin. Yan kung sa baga natatanggal lang ito kasi di-trade naman yan kung nakikita nyo. So yan ay para hindi tayo mahirapan, gagawin natin ay papasok muna natin itong wire na ito at papalusot natin dito yan para maikabit naman natin dito sa switch or sa rotary switch. So kailangan natin itong baklasin, yan itong mga tornilyo na ito, yan. At yung pagtanggal nyan ay hindi ko na ipapakita, yan ay napakadali lang tanggalin. So yan, ito lang ang tinanggal ko mga kabutingting, hindi ko na kinalas dito para hindi malaki ang trabaho. So yan, bali papasok lang natin ito dito sa leg, may butas kasi ito dito. Tanggalin pala muna natin itong wire na ito. Ito kasi pwede mo naman itong wire na ito, dudugtong natin dito pero pangit kasi tignan. Tsaka pag nagsiswing yun ay pwedeng dahilan pa sa pagkasunog. Pagka yun ang paraan na yun, kaya ilalagay natin sa tama. Ayan, sana ba yung wire na yun? Ako, sa ilalim Ayan. Tapos saka natin ito tornilyo ito. Ayan. Tornilyo lang natin. Haba na itong video natin mga kabutingting. Dalawa pa naman itong gagawin natin. Kagawang na.
Yan, ano na yan. So hindi na tatanggal. Tapos dito tayo. Tapos tanggalin lang natin itong close-in wire connector para yatang hindi kita sa camera. Yan, tanggalin lang natin ito. Yan. Putulin na natin ito. Yan. Tapos ito, may paggagamitan tayo dyan. Maraming gayang paggagamitan ito. Pwedeng i-wirings or pwede natin gagawin itong tube. Tatanggalin lang natin itong wire na ito. So mayroon na tayong tube or hindi na natin kailangan yung shrinkable tube. So yung common nito ay kulay puti. Kabit lang natin sa isang linya sa power cord. Yan. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Pagkatapos iipit lang natin yan. Tapos pagka ganitong rotary switch mga kabuting-ting, pag nakaharap ka sa switch, pagka ganitong klase, uy, sunog pa. Yung number 1 nito ay ito. Yan, tandaan nyo pag nakaharap kayo sa ganitong klaseng switch, number 1 yan sa gitna, number 2 at number 3 naman dito sa isa pang dito sa pinakadulo. So wirings na tayo para mabilis. Yan, bali ang number 1 nito ay dilaw. So kabit lang natin dito sa tinuro ko kanina. Yan, bali ang dilaw, yung number 1 ito ay kulay dilaw, number 2 ay kulay gray, ilagay natin sa gitna, at yung kulay pink naman, number 3 ilagay natin dito. So hindi ko na ipapakita yung paghinang yan para mabilis lang. So yan mga kabuting-ting, nahinang ko na. At ito mga kabuting-ting, halimbawa wala kayong panghinang. So kung ano yung wire na nakakabit dito sa pinaghinangan, dapat itong i-replace kung halimbawa magpapalit kayo ng ibang brand na motor. Ayun, kasi hindi magkakapare-parehas ang niyan, kulay ng number 1, number 2, number 3. So gagawin nyo lang, tandaan nyo lang yung number 1, number 2, number 3 ay papalit nyo sa motor at saka nyo ikakabit dito sa kung ano yung kulay na wire na nakahinang dito sa number 1, number 2, number 3. So yun lang para hindi kayo malilito. So ito yung ating tatakpan na mga kabuting-ting, at wala na pala itong hila. Yan na, wala akong sintas ng sapatos dahil hindi naman ako taga rito. So ito yung ating tornilyo na. Ayan, tornilyo lang natin. Buhos yata yung aking langis. Yan, bali kapag tornilyo nito mga kabuting-ting, hindi ko na siguro ipapakita yung paghigpit nito para hindi masyadong humaba yung video natin dahil mahaba na to, 29 minutes na oh. So yan, kung nakikita nyo ay naka-tornilyo na, at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ngayon ay tornilyo lang natin yung swing arm, at para yatang mahaba itong nito, swing arm na ito. At sandali nga. Tapos dito maluwag din, maluwag. Pitan lang natin. Ayan. Tapos saka natin itornilyo yung swing arm. Ayan. Hindi pala kita. So ayan. Tapos tingnan natin kung umaandar na ba. Ayan, tingnan natin kung umaandar na ba. Saksak ko lang dito yung power cord. Sasaksakan. Yan. Tapos tanggalin ko lang itong hinang, tapos saksak na natin. Yan, kung nakikita nyo ay umaandar na. At mabilis ito mga kabuting-ting, syempre dahil ito ay nilagyan natin ng bagong kapasitor. Ayan, okay na yan. Tapos kung mapapansin nyo, dahil ito ay Camel at Nikon ito, try lang natin kung ito ba ay sakto ang butas. Ako, mukhang hindi sakto ang butas. Kung nakikita nyo, yung butas na ito ay hindi sakto dito, hindi siya magkatapat. So gagawin lang natin dyan ay magbubutas lang tayo. Yan, gagawin lang natin dyan, magbubutas tayo. Andali ha. Yan. Susukat ko lang dito para mabilis lang. Ayan. Bubutasin natin ito dito. Tawag si Auntie Gina. Nako, tinanggal ko pala yung hinang, kaya pala ayaw umano. Yan, painit lang muna ako ng hinang mga kabuting-ting. So yan mga kabuting-ting, baka mainit na itong aking hinang. So yan, bali tayo ay magbubutas lang dito.
ban yan. Bali yung pagbutas nito, yan tatlo lang naman ang bubutasin ko nito. Dito, tsaka ito, yung dito sa pinakababa ay hindi ko na bubutasin yan. Hindi ko na ipapakita rin yung pagbutas niyan. Ay hahaba na yung video natin. So ayan, bali nabutas ko na. Yan, kung nakikita nyo purpose niyan para maturnilyo natin ito dahil magkaiba kasi ang brand ito. Yan, bali para paraan lang mga kabutingting. So yan, kung nakikita nyo ay, ewan ko kung kita sa camera. Yan o, may pwede na siyang pagturnilyuhan natin yan. Mayroon na tayong pagturnilyuhan. Dahil saktong-sakto na yun, nakikita nyo naman yung butas. So yan ay aking ituturnilyo lang at di ko na ipapakita yung pagturnilyo niyan. So yan, kung nakikita nyo ay naturnilyo na. Yan, para paraan lang mga kabutingting kahit hindi magkaparehas. Ayan ay nagagawa ng paraan. So ito ay ating ikakabit na. At yung pangharap na screen ito mga kabutingting ay wala. Dahil ito lang yung aking dinala or ipinadala ng may-ari. So, hindi pala kita yung katinga. Yan, bali nilagyan ko lang ito ng guard lock mga kabutingting. Ayan. Tapos, kabit na natin ito. Tingnan na natin. Kung nakikita nyo ay, yan, napakalaki pa ng awang. Oh. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. Oh. So, ang gagawin lang natin dyan para hindi basta-basta kumakalas din yung, hindi basta-basta kumakalas yung kanyang LC dahil C-clip lang yung nandoon at ito kasing LC na ito ay pang hulmon ito. Yan kung nakikita nyo. So gagawin lang natin dyan ay lalagyan lang natin yan ng washer. Yan, handali kukuha muna ako ng washer. So yan, meron ako ditong washer. So ito yung ating ilalagay dyan. Yan. O kaya ay lalagyan pa natin ng, kung mayroong mas makapal dyan, mas maganda kung makapal-kapal. Ayan. Tapos saka natin ilalagay itong LC. Para nang sa ganun, itong kanyang C-clip, yan, pag ikot nitong LC hindi kakalas yan. Kaya kailangan nating lalagyan ng washer yan. Kung sabaga para-paraan lang. Yan. Pero kung gusto mo ng walang paraan, kailangan itong shafting nito, ito ang gagamitin. Yan. Gagamitin mo itong shafting na original niya para dito sa LC na ito. Gagawin mo lang dyan ay yung rotor, ang rotor noong sa Camel, itong sa pinalitan kong ipinalit kong motor ay ipapalit lang natin. Pero kung parehas, ayan ay walang problema. Salpak na lang kaagad. So wala ka nang gagawin. So, daming paliwanag. So, ayan lang. O, ayan na. Tapos, hindi na ito kailangan. Itong maliit na ito. Dahil sabi ko nga, ito ay palamuti lang. Ayan ang gamit talaga niyan. Ay para sa ano lang yan. Para sa, kung sa pinaka-space. Yan, tingnan natin kung ito ay okay na. So, ito ay aking i-steady lang dito. Dahil hahawakan ko lang ito. So, saksak ko lang dito yung power cord. At hindi pa under yan. Dahil hindi pa naka number 1. So, nakasaksak na yung power cord. So, ito ay ating pipihitin lang sa baba. Yan, kung nakita nyo ay ikot kaagad. At yan, ayan ay number 1 pa. Number 2, number 3. Yan, napakaliit pa nito mga katingting. So, iganyan lang natin ito at katry natin itong paswingin kung ito ba'y magsiswing. Ayan. Ayan, try lang natin na bumalik. Magsiswing ko siya. So, okay na yan, nagsiswing na. Hugutin ko lang dito yung saksakan para mamatay. So, okay na yung isa. So doon naman tayo sa isa. Ay yung isa na yan mga kabutingting ay hindi ko na ituturo pero makikita nyo kung ano yung aking gagawin dahil ako ay magsha-shoutout. Yan, ito ay aking kakalasin. So dito sa isa mga kabutingting, ang pinaka problema nito ay yung kanyang motor, capacitor at guard lock. At makikita nyo naman dyan kung ano yung aking gagawin dito sa electric pan na ito. At sabi ko nga ay hindi ako dito magtuturo or mag-tutorial. Ako ay mag-shoutout. Yan. Kaya mega love shoutout sa aking mga mababanggit at sa mga hindi ko mababanggit ay pasensya na po. Dahil naiwan ko kasi yung aking kodigo sa mga i-shoutout. At sa mga hindi ko dito ma-shoutout, yan, maaari lang po kayong mag-comment sa comment section para kayo ay ma-shoutout sa susunod kong mga upload na video. Yan, mega love shoutout kay Sir Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Clodemir Santos ng Pasig City, Francis Milorin ng Barangay Sorosoro, Maasin City, Teodoro Kaingkoy ng Maasin City, Joel Renz Baleros ng Guadalupe, Maasin City, Darmen, Yek Vlogs, Realidad Miao, Roel Ambas, John Santiano ng Quezon City, Ballpen Teacher, Vlogger ng Quezon City, Ferdinand Lopez at yung kanyang anak na si Liam Oxy Lopez,
Yan, mega love shout out sa inyong mag-ama at mega love shout out din kay Ma'am Malin Lucano at sa kanyang mister na si Michael Lucano Jr. ng Borongan City. Yan, mega love shout out po sa inyong mag-asawa. At mega love shout out din kay Sir Florindo Isidro ng Marikina City, Hermes Suarez ng Sapang Bato, Angeles City, Ray Abdurasid ng Hulusulo, Gani Petilia ng North Caloocan, Saldi Bertis Mabilangan ng Caloocan, Disney Madridijos, Joey Dulce ng Taytay Rizal at ng kanyang anak na si G. Dulce. Yan, mega love shout out sa inyong mag-ama at mega love shout out din kay Sir Robert Mandap, Rodel Espiritu, Tony Cabus ng Indang Cavite, Edgar Macam, Enrique Bungaes, Janjan Labnutin ng Pandi Bulacan, John Diamante, Edelberto Espideleon, Joe Ryan Santos, Emil Castillo, Emil Caiga, Rene Salimbot, Papa Page, Jenner DIY ng Antipolo City, Romel Di Guzman ng Imus Cavite, Tokayo Vicente Bibuso Bando, Kilyo, Alex Sabordo ng Valenzuela City, Dilio Cabillo, Carl ng Nueva Ecija, Leo ng Tondo, Manila. Yan, mega love shout out po. At mega love shout out din kay Sir Donato Matias ng Malibay, Pasay City, Roberto Tebaharis ng Pasay City, Ariel Labasan, Efren de la Cruz ng Mandaluyong, Tommy or Tame Abilia ng Morong Rizal, Edgardo Dato Jr. Talavera, Joseph Dasilio ng Cainta Rizal, Ren Salvarado, Joseph Almonte, Heidi Aquito, G. Mercado or G. Feliciano TV. Yan, mega love shout out sa'yo, Kapitan. At mega love shout out din kay Sir Alfredo Kiambao, Charlie Cantar, Manny Cabadin ng Paranaque City, John Carlo Tauon ng Utikon na nasa Maynila. Yan, ingat kabay. At mega love shout out din kay Sir Wilmore Dichoso ng Bicol Sorsogon, Florencio Seriaco, Rolando Nueva, Rolando Gibara, Bin Kabatas. Yan, mega love shout out po. At kay Rolando Pacabis, yan, mega love shout out po ng Ormoc City, Joselito Larissa, Rodante Bisira, Joseph Cano, Joseph Lara, Freddy Pitiro. Yan, mega love shout out sir. At mega love shout out din kay Sir Ramelo Bernardo, Silidonio Daculo Jr., Dato Hasim, Alex Paruni ng Camarinesor, Ronald Tamayo, Anastasio Sertisa. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At sa mga hindi ko nabanggit po ay pasensya na. Sabi ko nga po ay naiwan yung aking listahan sa shout out. At yan, shout out ko lang din po yung aking mga kaibigan sa YT or sa YouTube. Ito sila ay mayroon to silang mga channel, mga kabutingting. At kung gusto nyong bisitahin ng kanilang mga channel, yan, pwede po. Yan, mega love shout out sa aking pinakamamahal na Horseshoe TV, White Perry TV, Bullet Train Channel, Cois Repair and Tutorial, Bro Gabriel Soroy Sogbo, GW Jingward TV, Johona, Manong Lakay Channel, Rapmex TV, Farmer Boy TV, Ate Mers, Maskarang Vlogger Kuno, Sir Idol, Nelt Vlog, Big Rock, Bibs PH, Ronald the Farm Boy, Lex TV Official. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At pasensya na, hindi ko kayo na banggit lahat. At sino yung mga hindi ko na banggit, pasensya na po. Dahil ayun ay wala akong listahan sa inyong mga mga channel. Sa mga naalala ko lang yung aking mga nabanggit, mga kabutingting. Dahil kung maglilista pa ako hapon na po. Alanganin na sa oras, dahil ako po ay kakauwi ko lang talaga ngayon. At mega love shout out nga pala kay Sir Idol Edwin Sagay no Mix Vlog, Andy Rabino TVTik. Yan, mega love shout out, buti na alala pa. Yan, mega love shout out pala sa aking mga kaibigan na si PBG Blabber Pan. Yan, mega love shout out kaibigan. Josh Electrical Vlog, Michael Jackson. Yan, mega love shout out sa mga hindi ko naalala. Yan, pasensya na po talaga. Jasmine Makasi ng Maasin City. Yan, mega love shout out. Michael Makasi ng Maasin City. Yaumi ng Maasin City. Yan, mega love shout out sa aking mga pamangkin.
At gusto ko lang din pala ditong sagutin yung may nag-comment sa akin na paano daw ba ako nakakakuha ng customer. So ganito lang po mga kabutingting ang ginagawa ko. Una, bago ako umaalis ng bahay ay ako po ay nananalangin or nagdadasal sa Panginoon na sana ay makahanap ng customer. At kung makahanap naman tayo ng customer mga kabutingting, ganito lang ang tip ko sa inyo. Dapat po ay magalang at wag po tayong arrogante na makikipag-usap sa kanila. Yun lang yung aking sikreto mga kabutingting, para makahanap ng customer at para pagkatiwalaan. So ayan, dito ay hindi na ako magsasalita mga kabutingting. So kung gusto niyo panoorin itong video na ito, ay yan, panoorin nyo na lang po ito hanggang dulo. At kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwede namang hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, panoorin nyo na lang ito hanggang dulo mga kabutingting, at medyo mahaba-haba na at pasensya na po dahil hindi ko na kasi ito inedit. Ito ay pinas forward ko lang ng bahagya ito mga kabutingting, pero mahaba pa rin, kaya pasensya na po.
It's not a game, it's a rich thing.
Bot. Yan. Okay na ito mga kabuting-ting. So yan, bali dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo yung video na ito mga kabuting-ting, at kung mayroon ka ritong natutunan, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at palike na rin at pag-share. At higit sa lahat, kung bago ka napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.